Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong kawan ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya ay napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 kasamang kumakain. Napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakagandang simulan ang ating weekend sa pamamagitan ng pagdarasal. Di po ba? Habang sumisikat ang araw, naririto tayo't nagsisimba. Ang notification ding ito, mga kapatid, ng alas 5 misa natin dito sa Quiapo, ang gumigising naman sa karamihang online ngayon. Kaagapay natin sila habang tayo'y namamasyal sa hardin ng panalangin. Gabay po natin ang mga pagbasa sa araw na ito. At umaalingaw-ngaw sa ating pandinig ngayon ang napakalaking hamon ng pagiging saksi sa pagkabuhay na mag-uli ng Nazareno. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Medyo mabigat-bigat din pong atas ito, mga kapatid, para sa atin, di po ba? Dahil mahirap din po kasing pagtagumpayan ang pagkabulag ng ating kalooban hanggat hindi ito napapasok ng liwanag ng mismo nating sinasaksihan. Nakuha niyo po ba? Ulitin ko na lang, hindi ko na ipapaliwanag. Mahirap pong atas ito para sa atin dahil mahirap ding pagtagumpayan ang pagkabulag ng ating kalooban hanggat hindi ito napapasok ng liwanag
ng mismo nating sinasaksihan. Ayun, mga kapatid. Ang ibig po nating sabihin doon, hindi po ipagpipilitan sa atin ng Nazareno na paniwalaan ang hiwaga ng kanyang muling pagkabuhay. Ayun, mga kapatid. Kailangan pong may gawin din tayo para makapaniwala tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At para makita rin natin ang mga pagbabadya o yung mga palatandaan ng bagong buhay sa ating paligid, kung hindi man sa sarili nating kalooban. Dahil nga kalimitan, nabubulagan, sabi natin kanina, ang ating kalooban. Kung mananatili po kasi tayo sa libingan, hindi po natin siya makikita sa sarili nating mga Galilea. Di po ba, nung Easter Sunday, yun ang sabi niya? Sabihin mo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Yun ho ang bilin ng Nazareno kay Maria Magdalena. Ang parehong Maria Magdalena ang sinasabi ni San Marcos ngayon, kung saan nagpalayas ng 7 demonyo ang Nazareno. Pero pinagpakitaan ng 2 anghel habang siya'y umiiyak ng nakatayo sa libingan ng Nazareno. Sabi natin noong Easter Monday, sina Mary of Nazareth, si Joseph, si Zechariah, at si Elizabeth, tigigisa lang yan sila ng anghel na nagpakita sa kanila. Pero dito kay Maria Magdalena, 2 ang nagpakita sa kanya. Kinausap siya. At magmula noon, nabago ang lahat sa kanya. Bukod po kasi sa anghel, si Kristo mismong muling nabuhay, kinausap din siya. Tinanong siya, Ale, bakit ka umiiyak? Tapos, sinasalaysay ngayon ni San Marcos, mga kapatid, na maging yung 2 alagad na pauwi na sana sa kanila, sa Emmaus, ganun din. Sinabayan sila ng Nazarenong muling nabuhay habang pauwi sila. Ibig sabihin, hindi sila hinarang at pinabalik sa Jerusalem. Sinamahan siya pauwi. Pagdating sa kanila, kumain sila at nakilala nila siya sa paghahati-hati ng tinapay. Gayon din naman sa upper room, kung saan nanago ang mga natakot na mga alagad, ganon din ang ginawa ng Nazarenong muling nabuhay. Binati niya sila ng sumainyo ang kapayapaan. Humingi ng bahaw at tirang ulam, kinain sa kanilang harapan. So, ibig sabihin mga kapatid, nagbibigay ng mga ganitong pagkakataon ang Nazarenong muling nabuhay para makahulagpos tayo sa mga libingang pinaglagyan natin sa ating sarili. Para makarating tayo sa ating mga Galilea kung saan natin siya unang nakilala.
Ang magandang balita po para sa atin ngayong araw na ito, minamahal kong mga kapatid, ang mga ito man ay handa at kaya niyang gawin. Papasukin niya maging mga pintuang nakapinid para ihatid ang kanyang liwanag. Gaano man kasarado ang iyong dibdib para sa kanyang grasya, mapepenetrate niya yan. Dahil yan ang kanyang ginagawa. Pero hindi niya yan pupersahin. Hindi niya gigibain ang pintuan. Very tender, very gentle ang kanyang approach. Mahinahon, matiwasay. Parang patak ng tubig na humuhubog at humuhugis sa napakatitigas na mga bato. Parang apoy na unti-unting lumulusaw sa kasintigas ng ginto. Ito rin ang hamon sa atin para magsilbing saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa iba. Pero magagawa natin yan kung nasaksihan natin mismo sa ating buhay kung paano siyang nabubuhay sa atin. Sa praktikal na pananalita, mga kapatid, ang tinutukoy po nating sagka sa kaliwanagan ay ang pamilyar na sa atin. Ang pang-araw-araw nating buhay na umaagaw ng kakayahan nating mamangha o humanga. Pag napansin nyo ang inyong buhay ay para bagang mechanical na lang, parang paulit-ulit na lamang, na wala nang effect sa iyo ang simpleng mga nagbibigay dati sa iyo ng saya. Ngayon parang wala na. Sisikat ang araw, lulubog, wala lang. Magbabago ang season, babalik sa dati, parang wala lang. Yung dating nagpapasaya sa iyo, hindi na ngayon makaapila sa iyong sensibilidad dahil masyado nang lumalim ang iyong kaligayahan. Napakahirap ng pasayahin. Maging ang pagsisimba, meron ako narinig dati, hindi na ako nagsisimba. Ay bakit naman? Kasi hindi na ako na-entertain. Ayun pala ang simba sa'yo. Entertainment. Ay di kung ganun pala magsasayaw ako dito. Kakantahan ko na kayo. O magka-cartwheel ako dyan para ma-entertain kayo. Magiging komikero ako sa harapan ninyo. Magpapatawa ng magpapatawa para magustuhan ninyo ang pagsimba. Para bukas babalik uli kayo. Ngayon mga kapatid, yung pang-araw-araw nating buhay na umaagaw sa kakayahan nating mamangha o humanga, nagdudulot sa atin ng epektong hindi natin maiwasan. Ito po ay ang pagiging maramot. Nagiging maramot tuloy tayo para magbigay ng pagkakataon sa ating kapwa na maging blessing tayo sa kanila. Kaya ako'y natutuwa pagka napapakinggan ko si Father Jade, ang ating rektor at kura paroko, na bago siya
magpatuloy sa kanyang humiliya, inaanyayahan niya kayo. Sige nga mga kapatid, batiin natin ang isa't isa, i-bless natin ang isa't isa, sabihin nyo sa isa't isa, God bless you. Ganun ang ginagawa niya. Hindi nga lang ako ganun, dahil hindi naman ako sanay ng ganun. Ano? Pero ako'y tuwang-tuwa na makinig sa kanya dahil binibigyan niya kayo ng pagkakataon na i-bless ang isa't isa. Mga pagkakataon na babaligtad sa mga sumasagka o siyang magbubukas ng batong nakapinid para makita natin ang emptiness ng tomb na nagbabadya na ang Panginoon pala ay wala na roon sa ating libingan. Inaakala nating naroon siya. Higit pa rito, mga kapatid, nahihirapan tayong sumaksi sa kanyang muling pagkabuhay dahil hindi natin naiintindihan ang Diyos. Sino ba sa inyong nakakaintindi sa Diyos? Sabi nga ng mga ebanghelista, no one can fathom the mind of God. At totoo po yun. Kasi nga ang Diyos ay tinatawag na wag na nga, mahirap naman yung salitang yun. Hindi ko na rin maalala. Hindi kayang intindihin, ibig sabihin. Pero kayang unawain. At pag nasubukan po nating maunawaan ang Diyos, maintindihan na natin kung ano siya sa atin. Na siya pala ay ating manunubos o tagapagligtas, hindi tagasagip o tagasalo. Nakita niyo po ba mga kapatid? Kung siya ay tagasagip o tagasalo, edi hinarang na niya yung dalawang alagad na pauwi na sana sa Emmaus. Edi inaliw na lamang sana niya si Maria Magdalena sa kanyang pagdadalamhati para hindi na siya umiyak. Binuksan na lamang sana niya ang pintuan sa upper room at ginawang safe ang lahat para sa mga natatakot niyang mga alagad. Pagsagip, pagsalo. Pero siya mga kapatid ay manunubos. Sasabayan niya tayo, tagapagligtas siya. Ililigtas niya tayo sa sarili nating mga despair sa pamamagitan ng pagsama sa atin. Sa makatuwid, ang hamon po sa atin ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay magtiwalang sa huli, magiging maayos din ang lahat kahit hindi tayo malibre ngayon sa mga nagpapahirap sa atin. Ang itinuturo po nito sa atin, hindi kung paano mabuhay, kundi ang mabuhay ulit matapos ang pang-araw-araw din naman nating pagkamatay sa sarili. Ang ibig sabihin po noon mga kapatid, hindi niya sinasabi na sa ganitong paraan kayo dapat mabuhay. Sabi nga natin kanina, hindi siya nag-i-impose, hindi siya mamimilit. Sa halip, itinuturo niya sa atin na matapos tayong mamatay sa ating sarili, magsakripisyo, magmahal ulit, kasabay nito ay nabubuhay tayo ulit sa makabagong anyo ng buhay.
ang muling pagkabuhay matapos ang pagtatatwang nararanasan natin sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala nating hindi na tayo kilala ngayon, sa mga tumraidor sa atin, sa mga nagsamantala sa ating inaakala nating tutulong dati sa atin. Ang bumangong muli matapos ang pagkahulog sa kasalanan, alam naman natin that we are fallen creatures. Sabi nga natin noon, pagkalabas mo dyan sa kumpisalan, maaaring magkasala ka muli. It's just a matter of time. Pero ang bumangong muli mula sa pagkahulog na ito, ang tumanaw sa muling pagsikat ng araw matapos ang gabi ng pagod at kahinaan. Ang umasang bawat umaga ay may hatid na bagong buhay at pag-asa.